So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito may mga pag-uusapan tayo, grabe na itong ginagawa nila. Oo, malupitan na guys. Pa-level up na, pati bata dinadamay. Anak ng titing grabe. Pati bata ginagamit nila, ano? Talagang desperado na tong showtime, Ito po, pag-uusapan po natin mga Kadabarkads ay itong video na kung saan ay isang contestant sa It's Showtime sa Mini Miss You. Tama ba ako? Mini Miss You? Di kasi ako nanonood dun eh. Mini Miss You ay bumanat daw or may patama kay Ma'am Lala Soto, kay Chairwoman Lala Soto ng MTRCB. No? Bali bata po bata daw mismo ang nagsasabi. Ano kaya to? Totoo kaya ba to? At eto nga daw, fake bulaga at ang It's Showtime may pagsasamahin na. Nagtulong yung dalawang guys na noon time show. Akala yun. Ay, ang lalapit niyo talaga. Wala nyo, nagsama pa talaga kayo. Bakit pag nagsama ba kayo, tataas ratings nyo? Tataas ratings nyo? Saka nga, diba, nung nakaraan ay haka-haka ng mga tao, isa na ako dun, na bakit hindi natin nakikita ang GMA, mga boss ng GMA sa generic Nate Bulaga. So, nung nakaraan lang po, nagpakita na sila. Siguro napanood yung video natin. Andun na ho sila, no? Nagpakita na ho sila doon. Salamat naman. Lagi na lang kasi sa It's Showtime, kawawa naman yung fake Bulaga. Kawawa naman yung fake Bulaga. Mama Nanette Goson Valdez and Felipe Goson. Oo, doon na lang kayo lagi sa It's Showtime. Napag-aalataan ng mas paborito niyo, So bago natin ito simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video at panoorin na natin. So yun po mga Dabarkads, ayun na yung video, no? Ano kaya to? Ito yung video na kung saan ay pagsasamahin na ang generic Nate Bulaga at It's Showtime. Paano mangyari yun? Ano yun? Sabay sila sa isang studio? Eh di, nagsipaan sila dun. Paano kaya mangyari yun, Palimbawa magsabay. Pagsasamahin, paano kaya yun? It's Showtime. Baka ganun na yung title. It's Showtime. Hindi it's It's Showtime. O kaya, Fake Showtime. Ay, pwede ganun Fake Showtime. Oy, maganda yun yun na lang yung title nyo kung halimbawa magsama tong dalawang noon-time show. Fake Showtime na lang. Uy, bagay in fairness Ang kauna-unahang history to sa buong mundo. History to sa buong mundo na dalawang noon-time show nagsama sa isang studio. So ito po, panoorin natin para lubos nyo maunawaan. It's Showtime at It's Bulaga pagsasamahin ng GMA Network kapag natupad na ang 12-day suspension ng MTRCB sa It's Showtime. Pwede kaya yun? Pwede kaya yung ganun? Bawal tayo na. Noong nakarang linggo, ang mga bosses ng GMA sa It's Showtime ay binisita naman ni na GMA Senior Vice President Miss Annette Gozon Valdez and Sparkle Vice President Miss Joy Marcelo ang kanilang noontime show na It's Bulaga. Makikita din ang isang litrato na kuha mula sa dressing room ng It's Bulaga. Ay, grabe. Kasama ng GMA bosses ang CEO ng Uy, dalawin nyo naman yung EAT. John Halusos. Spotted din ang lahat ng EB host sa nasabing dressing room. Ay, sana all. Samantala,
Duda ng madlang people ay merong mahalagang bagay na pinag-uusapan ng Eat Bulaga at GMA bosses. Ay, naku po. Matatandaan kasi na binisita din ng Kapuso executives ang noontime show sa GTV na It's Showtime Ay, at grabe. kasama nilang manood ang ABS-CBN bosses. Ay, grabe. Kaya naman paniguradong napag-usapan ng mga ito ang posibleng collaboration ng dalawang noontime show kapag nangyari na ang 12-day suspension ng It's Showtime. Kung ang chemistry naman ng mga host ng dalawang noontime show ay hindi na ito mahirap. Kung maaalala kasi, ay meron ng pinagsamahan ang main host ng Eat Bulaga na si Isko Moreno at ang main host ng Eat Showtime na si Vice Ganda. Nagkita-kita na rin ang lahat ng host ng dalawang noontime show noong GMA Gala 2023. Sa kabilang banda, ang mas nagpatibay ng haka-haka ng madlang Kapuso na pagsasamahin ng mga ito ay ang hindi napag-apela ng It's Showtime sa desisyon ng MTRCP. Sinabi na kasi ng pamunuan ng naturang show na hindi na sila gagawa ng kahit ano pang aksyon sa ipapataw na parusa sa kanila ng MTRCP. At para sa madlang people ay hindi ito mapagdidesisyonan ng It's Showtime kung wala silang naisip na gagawin sa loob ng 12 araw. Gayunpaman, kahit maraming pruweba na magsasanib puwersa ang GMA at ABS-CBN para magkaroon ng gagawin ng It's Showtime, ay wala pang formal na anunsyo ang pamunuan ng dalawang network. Yung buti natapos na. So yung mga Kadabar Cats, no, ang kanilang sabi-sabi lang naman daw pala yan eh. Hindi naman daw pala yan na tutsuo. Oo, sabi-sabi. Eh nga daw, no, pagsasamahin. Paano pagsasamahin yun? Ano yun, pagtapos ng Eat Bulaga, It's Showtime naman? Eh, di ba bawal yun? Baka ang gagawin siguro niyan para makahatak ng... Ay, ito. May naisip ako, pwede nila. Baka ito yung gagawin nila. Sa loob ng 12 days, no? Sa loob ng 12 days, total, ang suspension naman is sa show. Hindi naman sa mga host, ha, 'di ba? Ito, na predict ko lang, ha. Ano ka, si Estradamus? No, naiisip ko lang po, baka ganyan nga. Kung yan po ay magkatotoo, baka ang gagawin ay yung mga host ng It's Showtime ay palaging bibisita sa fake Bulaga. Or baka mag-guest sila doon. O kaya baka hatiin yung studio, sabay sila doon na mag-e-ere. Oo, tapos ang title ng palabas nila Vice Ganda is It's fake show. Fake Showtime. Ay, maganda yun, ha? Pagmamalaki na naman ng tulunggis na mga vlogger ng ng generic Nate Bulaga. Kami po ang kauna-unahang noontime show na nagsanib puwersa. Ang pangalan po ng show namin is Fake Showtime. Ang buong history po yan, kauna-unahan, the longest running noontime show ever. Walang iba kundi ang Fake Showtime. Paano kaya yun, no? Paano yung gagawin nila? Alam nyo ka, hindi, sige, siguro pwede nga mangyari kasi nga alam naman din natin na laging bagsak din ng ratings ng generic Nate Bulaga. Siguro para makahakot ng views at makahakot ng manonood, syempre, susuportahan sila niyan ng It's Showtime, di ba? Oo, pwedeng ganyan eh. Parang collaboration ang mangyayari. O magiging collaboration yung mangyayari sa generic Nate Bulaga at sa It's Showtime. Kung sakali man na mangyari nga yan. Pero ang mangyayari ba? Yan ang tanong, mangyayari ba? Ayan yung hindi natin tukoy dyan. No? Kasi kung isipin nyo, parang ang labo eh. Diba? Parang ang labo, parang paano mangyayari? Bali ang magiging host, 4 na sila. Ay hindi, 5 na. Si Bong Navarro, si Jong Hilario,
si Vice Ganda, tapos si Isko Moreno, si Paulo Contis, si Betong Sumayaw. Sumayaw ba? Si Buboy Bilar. Tapos yung Gisha Gedli, nandun sila Rayang Bang, sila Kim Chu, si sino pa ba yung ibang host doon? Si Siang Ami. Tapos yung nasa World of the Ring, yan si Isko, si Paulo Contis, si Bong Navarro. Sa tawag ng tanghalan naman, si Isko Moreno at Vice Ganda. Anak ng titing. Nangyari. No, yung gagawin nila, no, kung halimbawa mong katutuman to, no? Tapos ay ano pa, may narinig pa ako doon. May narinig pa po ako doon, sabi doon sa video kanina. Hindi na daw sila mag-aapela sa ipinataw na 12-day suspension ng MTRCB sa It's Showtime. Paano kayo mag-aapela? Wala naman dapat talaga kayong i-apela. Anak ng apila kayo ng apila eh. Nagmumukha lang kayo, ewan, nagsasayang lang kayo ng oras. Patulong-tulong pa kayo kay Bong Revilla eh. Nga. Hindi ako ito real talk naawa din ako dun sa mga staff na mawawalan ng trabaho, mawawalan ng kita sa loob ng 12 days. Pero wag nyo dapat sisihin ng MTRCB dyan. Sisihin nyo dyan si Vice Ganda sa kanila na. Yung mga host dapat ang sisihin nyo dyan. Gawa ng sila yung nag-provoke ng issue na yan. Sila yung nagsimula. Or sa kanila nang galing kung bakit sila nasuspindi. Hindi yung MTRCB na lang na MTRCB, Lala Soto kasi anak, hindi, pinapaboran ng 80. Lagi na lang ganun, nakakaumay eh. Umay na ako, promise, sa laging binabato ng Subsub Daliri followers. Kaya hindi yung pinapatawag kasi tsahin, tsuhin. Pamangkin kasi, pamangkin. Anak kasi, anak. Botolonggis talaga. At kaya ganito sa Pinas, no? Halimbawa kami, katulad kami mga vlogger, pinagtanggol namin ng Tito Vic and Joey, ay bayad yan. Pinagtanggol namin si Rapi Tulfo, ay bayad ni Senator Rapi Tulfo yung mga vlogger na yan. Pag pinagtanggol namin si former President Duterte, Tatay Digong, ay bayad ni Tatay Digong yan. Mga bayaran na vlogger yan. Ganun lagi, parang wala nang katapusan eh. Paulit-ulit na lang sa ganung sistema na kasabihan ng mga Pilipino, lalo't kapag galit sa'yo, bayad yan. Pag may kakatod ko, puro tattoo ako, sasabihin, ay, adik yan. Pag mapula mata mo, halimbawa, napuwing ka lang, sasabihan, ay, adik ata to. No, ba't kaya ganyan yung mga utak ng mga Pilipino, no? Masyado kayong mapanghusga. Ang sakit nyo sa puwet. So, mapunta na tayo dito sa isang video na kung saan ginamit ng It's Showtime ang isang bata para banatan si Ma'am Lala Soto. Totoo kaya to? Sana naman wag. Kawawa naman yung bata. Anak ng titing, wala na ba kayo may ibang maisip? Pasimpatya, pati yung bata, ginagamit nyo. Uy, sana hindi totoo to, di another kaso na naman pala to. Pero hindi na sa kay Vice Ganda. Ano yan? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Shoutout po sa inyo ito, no? Panoorin nyo itong video na video ko. Baka sakali pong mapanood nyo to at baka may masilip po kayo. Kasi kung halimbawa man na binanatan ng batang ito si Ma'am Lala Soto, kung ang MTRCB ay pananagutan po ng It's Showtime ng production, hindi po ng mga host to, no? So, ibig sabihin, magsasama dun sa kulungan si Vice Ganda, si Ayon Perez, pati ang It's Showtime boss. So, ito ba yung video? Panoorin natin. So, yung mga kadabarkad, sa'yo na yung video. Kita nyo, bata, Uy, sana naman, wag naman sana. Ako yung kinakabahan, guys. Baby pa yan, no? Wala pang kaalam-alam yan, no? Sana naman, wag. Siguro, panoorin natin. Ipagtanggol ang tagapagtanggol ng kasiyahan. Ano naman kaya ito?
Ipagtanggol ang tagapagtanggol ng kasiyahan. Ito ang linyang tumatak kanina sa It's Showtime na mula sa tula ni Mini Miss You, Grand Finalist Yuri Villena. Labis nga na ikinagulat ng madlang people ang mga Ay, panalo na to. Panalo na tong batang to. Sa semifinals ng Mini Miss You. Panalo na to. Panalo. Talaga naman bawat salita na sinasabi ng bata ay mayroong koneksyon sa mabigat na problemang kinakaharap ngayon ng It's Showtime. Ano gamit ng Mas bata? naintindihan naman ng madlang people kung tungkol saan ang tula ni Yuri nang banggitin na nito ang pangalan ni Uncoverable Star Vice Ganda. Ayon kay Yuri, kaya meme Vice sa icing wag nang matatakot. Huwag magpapatalo sa tumitingin at nag-iisip ng kakarampot. Makikita rin nila ang nakikita ng inosente kong mga mata. Ngayon may hindi katanggap-tanggap sa iba, darating ang panahon na maiintindihan nila. Matatandaan na nagsimula ang kalbaryo ng It's Showtime sa MTRCB dahil sa viral icing cake scene ng Vice Ayon. At ayon sa inosenteng bata na si Yuri, ay walang masama sa ginawa ng mag-asawa. Sa katunayan, ay ito rin ang sinasabi ng ilang magulang na noong pinanood nila sa kanilang mga anak ang cake scene ng Vice Ayon ay wala naman silang nakita na kabastusan. Samantala, ayon din sa tula ni Yuri ay dapat ipaglaban ng mga tao ang It's Showtime dahil walang ibang hinangad ang It's Showtime family kung hindi pasayahin ang madlang people. Sa kabilang banda ay wala si Vice Ganda kanina sa Mini Miss You, kaya hindi ito nakapag-react sa madamdaming tula ni Yuri. Para naman sa madlang people, ay kitang-kita na ultimo inosenteng bata ay naiintindihan ang nangyayari ngayon sa It's Showtime. Hiling naman nila na sana ay pakinggan man lamang ng nasabing ahensya ang isinisigaw ng mga batang nanonood ng It's Showtime. Ay, ako po. Grabe. Grabe, grabe. Puti bata, no? O, MTRCB, Ma'am Lala Soto, Chairwoman Lala Soto, pakinggan mo daw ang hinanaing ng mga bata. So, ibig sabihin, nagsalita kayong finger tingle, vibrator, tsaka G-spot. Tapos, ang dahil palang batang nanonood, pwede pala nilang gayahin yan. Lupit nyo. Alam nyo dito, dalawa lang to. No, dalawa lang to. Pwedeng mismong It's Showtime ang gumawa ng itutula nung bata na si Yuri. Pwede yun, pwede mangyari yun. Kasi, syempre, hindi ba nila na yan? I-chinecheck muna nila yan bago nila ilabas yan, di ba? Alam niyo yan, chinecheck muna nila yan. Kung pwede ba yan ilabas sa telebisyon, chinecheck muna nila yan yung mga yung talent ng bata na yan or yung gagawin sa studio sa noontime show. So, chinecheck yan. So sobrang approve yan syempre. Wala tayong diskusyonan, panalo agad yung batang yan. Oo, champion agad yan. Ngayon, pwede rin yung mga magulang. Halimbawa, magulang yung gumawa ng script ng tula na yon, tapos pinaano sa bata. No? So, yan kasi, ano naman yan, dito tayo sa babae. Yan. Ay, wait lang. Yan. Total, ano naman yung yung anak, yung issue ng Showtime. Yan ang gawin mong tula. Para panalo agad. Champion agad. Malakas hatak yan sa madlang people. Masisiyahan siya, pinagtanggol mo si Mema Vice. Ang galing ko talaga, anak. Di nakakaano lang kasi pati yung bata, dinamay, no? Ginamit yung bata para patamaan ng MTRCB. Grabe naman kayo, It's Showtime. Ang lupit nyo. Pati bata, ginagamit nyo sa kalokohan nyo. Ito posibleng hindi alam to ng It's Showtime. Chinecheck nila yan eh.
Chine-check nila yan. 'Di ba? So, ibig sabihin, pasado sa kanila yan. Kaya, okay sa kanila na yan ng itula. Diba? Oo, kahit na bata yun, at kahit simpleng tula ng bata yun, patama pa rin yun sa MTRCB. Kasiraan pa rin ang dating sa MTRCB nung mga ganung bagay. No, kahit anong balibalik na rin natin na salita dyan. Alam nyo ito nga, ilang beses ko na itong sinabi na ang It's Showtime nagka-issue ng malala sa mga bata. Ngayon, yung mga bata din yung ginagawa nilang panangga para kaawaan at makakuha sila ng simpatya sa mga tao. Oh, nung nakaraan, 'di ba si Kulot? Oh, sino ba yung isa pa? Yung lalaki Argus ba 'yun? Argus. Tapos ito ano ba 'to? Miyumi ba 'to? Wait lang. Si ano ano bang pangalan nitong batang 'to? Miyumi ba? Tingnan ko lang yung title Miyumi ba? Miyumi. Wait lang. Miyumi. Sa Pulsilala. Sa Tula. Walang pangalan eh. Walang pangalan. Si Miyumi ata ang pangalan ng bata. Di ba umiyak to nung nakaraan, tapos niyakap-yakap sa ng Baysanda, yakan sila dun. Yakan sila, mukha sa ng tanga. Di ba? Ano sila dun, iyakan sila. Ngayon naman, dito naman sa Tula, bumanat na naman yung bata. Or ano. Kasi dito bago yan nilabas sa telebisyon, titignan muna ng writer yan or kung sino yung tumitingin dyan. Ever, babasahin mo na yan. Ngayon, kapag binasa nila at approve sa kanila yan, sige, labas mo yan. Oo, sapol si Lala dyan. Sapol dyan si Lala. Okay yan, Miyumi, ang galing ng magulang mo. Sapol na sapol. O kung sino man yung gumawa nung tula nung bata, ang galing nyo, isang masigabong napalakpakan. Pati yung bata, dinamay nyo sa gulo. Pati yung bata, ginaano nyo, pinaano nyo sa... Bakit? Yung bata ba yung gumawa ng tula na yon? Posible. O, kung halimbawa yung bata man ang gumawa ng tula na yon, hindi ba pwedeng pagbawalan ng magulang yun? Huwag yan na kasi madadamay ka. Tsaka rektang patama sa MTRCB yan, huwag na tayong makisali. Kung talagang may concern ng magulang ng bata na yon. Eh kung yung magulang mismo ay sila yung nag-push mapatungkol dun sa tula na yon, wala na tayong magagawa. Makakaano lang kasi talaga, no? Sabi ko, pati ba naman bata? Wala na kayong ibang magawa, patas yung bata Hello, it's me. Miyak na lang ako eh. Mapapaano ka na lang, no? Alam niyo yun, mapapaganon ka na lang, tapos mapapaganito ka. Hello, it's me. Hello, it's me. Abot lang ba may putik na may latik ang iyong champurado. So yung mga Dabarkads, anong masasabi nyo sa video ito na napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Wala pong bayad dyan. Free yan. Kahit i-bash nyo ako, huwag naman. Huwag naman. Tapos pakishare na rin po ating mga video. No? Maraming ulitin ko mga Dabarkads. Maraming salamat po sa walang umpay. Nasuportan nyo kay Jay Guevara at sa aming mga TBJ Defender na sila Utol Chris Ulo, Jake Magdos, Tita Messi, Real Talk Chicago, DJ Kyle 21 at sa iba pa, yan, sila Ders, sila AR Reaction Vlog, sila Gandara, sila Batang Manila 28, sino pa dyan, kung sino-sino pa yung mga vlogger dyan, at kay Coach Jarrett na isa din sa nagtatanggol sa TBJ. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo mga Dabarkads, no? Thank you po talaga. Wala kami dito ngayon kung hindi din dahil sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless. At sana wag po kayong manawang sumuporta sa mga TBJ at solid na nagmamahal sa TBJ. Maraming salamat. So ingat po kayo palagi and God bless and peace.